Magandang araw mga ka-farmilya. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo yung aking quadkey setup para sa aking hydroponics lettuce gamit ang mga pet bottles. So tara, simulan natin. At ang ating mga kailangan ay syempre pet bottles. Marami ako nito dito. Nahingi ko kung saan saan. Tapos insulation foam. Kung walang insulation foam, pwede tayong gumamit ng makapal na karton. Basta siguraduhin lang natin na makapal, kasi ito yung ipapang cover natin para hindi tumagos yung init ng araw sa ating pet bottle. Una, sukatin muna natin yung ating insulation foam o karton. Nasukat ko na yung bilog nito. So ang eksaktong sukat niya ay 8 by 14. 8 inches ang taas, 14 inches ang haba. So guhitin na natin para maputol na natin. 8 inches. Yun, namarkahan na natin. At dahil makapal yung karton na gamit ko, mahirap kung basta cutter lang ang aking ipapamputol. So, lagari yung gamit ko. Nasa sa inyo kung anong gagamitin nyo, basta maputol nyo lang ayon dun sa ating sinukat. So, yun, yung 8 inches nya, nagawa na natin. Yung haba naman niya na 14 inches. So yun, natin ang puputulin. So yun, pagkatapos na, susunod naman natin yung ating mga pet bottles. Ito yung ating pet bottles. Dito natin siya puputulin. Kita nyo yung guhit dito sa ibabaw. Ito. Yun, dyan natin siya puputulin. Ito. Kung kita nyo ito, sa guhit ng bote. Hindi itong ibabaw nitong plastic, hindi ito. Yung sa mismong pet bottle. Makikita natin dun yung guhit. Yun, dun natin siya puputulin. So gugupit pa tayo ng ilan pa. So yun, tama na muna siguro to. Pagkatapos natin siyang gupit, kailangan natin nung styrofoam na pang taklob dito, kasi styrofoam ang gamit ko. O kung may naisip kayong iba na pwede nyong gawin, pwede nyo namang subukan. Para makagawa tayo ng sa takip nya, ito na rin yung mismong ipapang butas natin sa kanya. So itatapat lang natin, tapos paiikutin lang natin. So, meron na siyang takip. Oh, ito oh. Okay na. Pagkatapos nating magawa ng takip niya, bubutasan naman natin sa gitna, kasi doon natin ilalagay yung ating binhi, yung ating seedlings. Kayong bahala kung ganong kalaking butas yung inyong gamitin. Pwede kasi nga ilagay natin dito yung mga gumagamit ng cup, ng styro cup or ng plastic cup. So pag ganon ang ginamit nyo, cup, dapat lakihan nyo yung butas. Depende sa sukat ng cup na ginagamit nyo. Ako kasi
hindi na ako gumagamit ng cup ngayon. Sa foam na lang, styrofoam na lang nakatanim yung aking seedlings. Ito ang gamit ko pagbubutas sa ibabaw niya. Ito yung bote ng Mountain Dew na maliit. Tinanggal ko lang yung pinakaulo niya. Tapos ito na yung gagamitin kong pambutas sa styro. Kasi dito natin ilalagay yung foam kung saan nandun yung ating seedling. Ito itsura niya pag nabutas. Pagkatapos nating ihanda itong ating pet bottles at styro, nilagyan ko nga pala ito ng extra butas pa para may pasukan yung hangin kapag ginagamit na natin. Ito. So yan, pagkatapos nga nun, ito namang pambalot yung ating gagawin, itong karton. Kung may budget kayo, mas maganda yung insulation foam gamitin. Ito, binibilog ko muna para madali siyang i-cover sa ating bote. Nasabi ko na yung sukat kanina nito, so fit na fit siyang ilagay dito. Tapos, tatalian natin ng tape. Pwedeng hindi tape ang gamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng tali o lastiko. Kung ano yung available sa inyo. So yun, handa-handa na siyang gamitin. Gawin lang natin doon sa iba ulit. Bilugin lang natin to para madali. Mas makapal yung karton na gagamitin natin, mas maganda. Para masigurado tayong hindi lulusot yung init. Yun, tapos na. Pwede na siyang paglipatan ng ating mga punla at ilagay sa pwesto. So ngayon handa na natin gamitin yun. So ilalagay na natin siya sa kanyang tamang lalagyan. Tapos tutubigan na natin at ilalagay na natin yung ating seedlings. Ngayon, ililipat na natin itong ating mga seedlings sa kanila. Kapag malalim yung tubig niya, pwede mong i-push down yung yung ating mga styro para lumapat yung tubig. Sobrang tulak naman ako dyan. So hanggang dito na lang muna. Hindi ko pa kasi natatapos yung mga ilalagay natin doon sa iba't ibang crates, doon sa mga natitirang crates. So natapos na naman tayo sa isa na naman nating video. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-iwan ng comment sa baba at yun ay aking babasahin at sasagutan. At kung meron kayong natutunan, huwag naman natin kalimutang mag-iwan ng like at subscribe sa ating channel. Salamat!